Biglang lumagitik ang mga gulong ng kanyang mamahaling sasakyan sa basang kalsada. Napakapit ng mahigpit si Victor sa manibela. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Isang figura, maliit, nakaupo sa gilid ng daan habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Dito, sa mismong lugar na ito, automatikong kumuyom ang kamao ni Victor. Ang lugar kung saan huling huminga ang kanyang kapatid. Ang lugar na taon-taon niyang binabalikan para mag-alay ng panalangin at sariwain ang sakit na hindi kailanman naghihilom. Ngunit ngayon, may ibang naroon. Pinatay niya ang makina at mabilis na bumaba ng sasakyan. Hindi niya ininda ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang bawat hakbang niya palapit sa figura ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Isang batang babae. Hindi siguro hihigit sa 6 na taong gulang. Nakasuot ng manipis na bestida na ngayon ay basang-basa at puno ng putik. Walang sapin sa paa. Nakayuko ito. Ang mahabang buhok ay nakatakip sa mukha. "Miss, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Victor. Sinisikap na gawing kalmado ang kanyang boses kahit pa nagwawala ang kanyang kalooban. Walang sagot. Hindi man lang gumalaw ang bata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Ipinantay ang kanyang sarili. Iniangat niya ang baba ng bata. At doon niya nakita ang mga mata nito. Mga matang blangko. Walang emosyon. Walang buhay. Tila isang manikang nabasag at iniwan. "Nasaan ang mga magulang mo? Kasama mo?" Katahimikan pa rin. Napatingin si Victor sa paligid. Walang kabahayan. Walang ibang sasakyan. Isang mahabang kahabaan ng kalsada sa gitna ng kawalan sa Batangas. Sino man ang nag-iwan sa batang ito dito, sinadya nila. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. "Kailangan kong tumawag ng pulis," sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang rasyonal na parte. Ang bahaging sanay sa kaayusan at lohika. Hindi ko to responsibilidad. Ngunit nang titigan niya ang mga mata ng bata, may nakita siyang pamilyar na kawalan, ang parehong blangkong pakiramdam na sumasalubong sa kanya tuwing umaga sa salamin. Ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng mundo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng lohika sa isip ni Victor. Nawala ang CEO, nawala ang engineer. Ang natira ay isang taong nakakita ng sarili niyang sakit sa mata ng isang estranghero. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ng bata. Hindi ito tumutol. Hindi rin ito gumalaw. Tila sanay na itong gawin sa kanya ang anumang bagay. Dahan-dahan niya itong binuhat. Magaan. Napakagaan. Na tila isang babasaging bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Isinakay niya ito sa passenger seat ng kanyang kotse. Hindi niya inalintana ang putik na kumakapit sa malinis na leather. Isinara niya ang pinto at umikot pabalik sa driver's seat. Ang puso niya'y bumibilis sa bawat segundo. Habang nagmamaneho siya palayo sa lugar na yon, palayo sa alaala ng kanyang kapatid, hindi niya maiwasang mapatingin sa batang katabi niya. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana sa mga patak ng ulan na humahabol sa isa't isa. "Anong pangalan mo?" Sinubukan ulit ni Victor. Katahimikan. Bumuntong hininga si Victor. Ano ba itong pinasok niya? Ang buhay niya ay maayos, tahimik, nakaplano ang lahat. Ngayon, may isang batang misteryoso siyang isinakay sa kanyang kotse, patungo sa kanyang bahay na hindi kailanman naging isang tahanan. Pagdating nila sa malaking gate ng kanyang mansyon, tila nagising ang bata sa realidad. Nanlaki ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang laki at karangyaan ng bahay. Ngunit wala pa ring salitang lumabas sa bibig nito. Binuhat niya ulit ito papasok. Sumalubong sa kanila ang kanyang kasambahay na si Manang Elsa. Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat. "Sir Victor!" "Diyos ko, sinong bata yan? At bakit basang-basa kayo?" Nag-aalalang tanong nito. "Pakihanda mo siya ng maligamgam na tubig, Manang, at maghanap ka ng damit na pwede niyang maisuot."
Kahit luma kong t-shirt, utos ni Victor, ang boses ay pagod. Maingat niyang inilapag ang bata sa isang malambot na sofa sa sala. Nag-iwan ng marka ng putik ang bata sa puting-puting sopa, ngunit wala itong epekto kay Victor. Lumuhod siya sa harap nito. "Ligtas ka na rito," sabi niya sa mahinang boses. "Walang mananakit sa'yo." Sa unang pagkakataon, kumurap ang bata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanang mata nito, kasunod ng isa pa. Ngunit nanatili itong tahimik dahil sa pagod, sa gutom, o marahil sa pakiramdam na sa wakas ay ligtas na siya. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ng bata at nakatulog ito sa gitna ng marangyang sala ni Victor. Napabuntong hininga si Manang Elsa. Puno ng pag-aalala ang mukha. Lumapit ito kay Victor. "Sir, ano po ang gagawin natin sa kanya? Tatawag na po ba tayo ng pulis?" Tinitigan ni Victor ang natutulog na anghel sa kanyang sofa. Ang mukha nitong payapa sa pagtulog ay kabaligtaran ng unos na dinala nito sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na makaramdam ng gulo, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Isang responsibilidad. Tumingin siya kay Manang Elsa. Ang kanyang desisyon ay buo at hindi na mababali. She's staying here. Ang unang gabi ay isang pagsubok sa pasensya ni Victor. Matapos paliguan at bihisan ni Manang Elsa ang bata ng isang maluwag na t-shirt ni Victor na halos maging isang bestida na rito, sinubukan nilang pakainin ito. Nagluto si Manang Elsa ng mainit na sopas, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng bata. "Ija, kumain ka na. Para magkalaman ang tiyan mo," malumanay na sabi ni Manang Elsa. Umiling lang ang bata. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Napakamot sa ulo si Victor. Sanay siyang mag-utos sa mga board meeting. Sanay siya nang humarap sa mga numero at blueprints, ngunit sa harap ng isang tahimik na bata, para siyang isang baguhang walang alam. "Subukan nating bigyan ng gatas," suhestiyon ni Victor. Ganoon pa rin. Ayaw. Sa huli, sumuko sila. Inayos ni Manang Elsa ang guest room para sa bata. Isang kwartong mas malaki pa siguro sa bahay na pinanggalingan nito. Iniwan nilang bukas ang ilaw sa tabi ng kama, umaasang magbibigay iyon ng kahit kaunting kapanatagan. Sinubukan ni Victor na magtrabaho sa kanyang opisina sa bahay, ngunit hindi siya mapakali. Bawat 10 minuto, tumatayo siya at tahimik na sumisilip sa kwarto ng bata. Natutulog na ito, nakabaluktot na tila isang bolang takot na takot sa mundo. Kalaliman ng gabi nang magising si Victor sa isang nakakabinging sigaw. Agad siyang napabalikwas. Ang sigaw ay puno ng takot. Galing iyon sa guest room. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng tsinelas. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Pagbukas niya ng pinto ng guest room, nakita niya ang bata na nakaupo sa kama, nanginginig at umiiyak habang tulog. Isang masamang panaginip. "Shh! Tahan na," sabi ni Victor. Lumalapit sa kama. Ngunit lalo lang lumakas ang iyak nito. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang alaala ng pag-aalaga niya sa kanyang nakababatang kapatid noon. Umupo siya sa gilid ng kama at sa isang kilos na hindi niya akalaing magagawa niya, marahan niyang hinagod ang likod ng bata. "Shh! It's okay. Panaginip lang yan," bulong niya. "Ligtas ka. Walang mga away sa'yo dito." Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon. Ang kanyang boses, na karaniwang matigas at formal, ay naging malumanay at mapag-alo. Dahan-dahan, ang panginginig ng bata ay humupa. Ang mga hikbi ay naging mahinang pagsinghot. Hindi nagtagal, bumalik ito sa mahimbing na pagtulog, ngunit sa pagkakataong ito, isang maliit na kamay ang nakakapit sa laylayan ng kanyang damit, na tila ayaw na siyang paalisin. Nanatili si Victor sa posisyong yon ng matagal. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng bata. Nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na bigla niyang pinasan. Kinabukasan,
Isang pamilyar at matinis na tunog ng telepono ang gumising sa kanya. Nakatulog pala siya sa upuan sa tabi ng kama ng bata. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi ito magising at sinagot ang tawag sa labas ng kwarto. Victor, anong kabaliwan itong nabalitaan ko kay Elsa? Ang boses ng kanyang ina, si Doña Victoria, isang boses na sanay mag-utos at hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Napahilamos si Victor sa kanyang mukha. Good morning to Mom. Don't you good morning me. Is it true? Nag-uwi ka raw ng batang kalye sa pamamahay mo? Ang boses ng kanyang ina ay matining sa kabilang linya. Walang bahid ng anumang pag-aalala. Tanging purong pagkaini. Mom, it's not what you think. I found a lost child. She was alone and helpless. Paliwanag ni Victor. Sinisikap kontrolin ang sariling inis. At dinala mo sa bahay? Victor, sa lahat ng pwede mong gawin, iyan ang naisip mo? Paano ang reputasyon natin? Paano kung isa pala yang modus? What were you thinking? Sunod-sunod na tanong nito. I was thinking that a child was in danger. Sagot ni Victor, medyo tumaas na ang boses. Hindi ko siya pwedeng iwanan doon. You should have seen her, Mom. She was... Natigilan siya. Paano niya ipapaliwanag ang nakita niya sa mga mata ng bata? Ang kawalan? Ang sakit? Ang kanyang ina ay hindi kailanman mauunawaan iyon. I don't care how she was. Ang responsibilidad mo ay sa pamilya, sa kumpanya. Hindi sa isang pulubi na napulot mo lang sa kung saan. Dalhin mo yan sa DSWD o sa pulis ngayon din, bago pa man ito maging isang malaking eskandalo. No, mariing sagot ni Victor. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Doña Victoria. I said no. She's staying with me until I figure things out. Narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang ina sa kabilang linya, isang palatandaan ng namumuong bagyo. Victor, huwag mong subukan ang pasensya ko. You are making a very big mistake. Bago pa man makasagot si Victor, ibinaba na ng kanyang ina ang telepono. Napabuntong hininga si Victor at napasabunot sa kanyang buhok. Nagsisimula pa lang ang araw. Heto na agad ang problema. Pumasok siya sa kusina at nakita niya ang bata. Nakaupo sa hapagkainan habang si Manang Elsa ay naglalagay ng pancake sa kanyang plato. Tahimik pa rin ito, ngunit hindi na ito nakatitig sa kawalan. Ngayon, ang atensyon nito ay nasa isang papel at krayola na ibinigay ni Mana ng Elsa. Nguyang-nguya nito ang isang piraso ng tinapay habang gumuguhit, isang bahay, isang pamilya, isang araw na may araw, mga simpleng guhit ng bata. Umupo si Victor sa tapat niya. Good morning, bati niya. Tumingala ito sa kanya, walang galang ngiti, pero may bahagyang pagkilala sa mga mata nito. Kumuha ito ng isang piraso ng pancake at itinulak ang plato palapit kay Victor. Isang alok, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang bata. Thank you, sabi niya at kumuha ng isang piraso. Sa gitna ng tahimik na almusal na yon, sa gitna ng banta ng kanyang ina at ng kawalang katiyakan ng sitwasyon, naramdaman ni Victor ang isang kakaibang kapanatagan, ngunit ang kapanatagan ay agad na nabasag. Isang malakas na pagtunog ng doorbell ang umaling-awngaw sa buong bahay. Nagkatinginan si Victor at Manang Elsa. Hindi sila nag-e-expect ng bisita. Pinuntahan ni Manang Elsa ang pinto. Pagbukas niya, isang babaeng nakapang-opisina at isang lalaking naka-Amerikana ang tumambad sa kanila. Ang babae ay may ekspresyong tila naghahalo ang pag-aalala at pagmamadali. Magandang umaga po. Nandito po ba si Mr. Victor Consunji? Tanong ng babae. Sila nga po. Bakit po? Ang babae ay sumilip sa loob ng bahay at ang mga mata niya ay agad na dumapo sa batang nakaupo sa hapagkainan. Isang malaking mamamangiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito. Hindi na naghintay na papasukin. Mia, anak!
Napalingon ang bata. Sa pagkakita sa babae, ang hawak nitong Crayola ay biglang nahulog sa sahig. Ang katawan nito ay nanigas at ang kaunting kulay na bumabalik na sa mukha nito ay biglang naglaho. Tumayo si Victor. Ang kanyang katawan ay automatikong humarang sa pagitan ng babae at ng bata. Ako si Ian. Pakilala ng babae. Tinitigan si Victor mula ulo hanggang paa. Nasaan ang anak ko? Pinagmasdan ni Victor ang babaeng nagpakilalang Ian. May kakaiba sa kilos nito. Isang nangiting pilit at mga matang malikot na tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mamahaling sala. Mula sa mga pintura sa dingding hanggang sa chandelier sa kisame. Hindi ito ang kilos ng isang ina na natataranta sa pagkawala ng anak. Ito ay kilos ng isang taong sumusukat ng halaga. Mia anak, halika sa mami, sabi ni Ian. Sinusubukang lumapit. Pero sa halip na tumakbo palapit, mas lalong humigpit ang kapit ng bata sa binti ni Victor. Nagtago ito sa kanyang likuran. Ang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ang reaksyong iyon ay sapat na para kay Victor. Lahat ng duda sa kanyang isip ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Kung kayo nga ang ina, bakit tila takot na takot siya sa inyo? Malamig na tanong ni Victor. Nawala ang ngiti ni Ian at napalitan ng pagkainis. Ngunit mabilis niya itong itinago sa isang pekeng pag-iyak. Matagal kaming hindi nagkita. Siguro ay naninibago lang siya. At siguro ay tinakot mo siya. Bago pa man makasagot si Victor, nagsalita na ang lalaking kasama ni Ian, ang abogado nito. Mr. Kononji? Formal na sabi ng abogado. Ang pangalan ko ay Attorney Robles. Nandito kami para sana magpasalamat sa pag-aalaga ninyo kay Mia. Ngunit ayon sa kliyente ko, may ilang bagay tayong kailangang pag-usapan. Anong bagay? Tanong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa panonood kay Ian. Ayon sa batas, ang pagkuha sa isang menor de edad nang walang pahintulot mula sa kanyang legal na tagapag-alaga ay maaaring ituring na kidnapping, diretsong sabi ni Attorney Robles. Ang bawat salita ay tila isang patalim na maingat na inilalatag sa mesa. Natawa si Victor ng walang humor. Kidnapping! I saved her! Iniwan ninyo siya sa gitna ng kawalan, sa gitna ng ulan. Kung hindi ko siya nakita, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. May ebidensya ka ba sa paratang mo, sir? Balik ng abogado. Ang mayroon kami ay salaysay ng isang nag-aalalang ina na nawalan ng anak at isang mayamang negosyante na bigla na lang nag-uwi sa bata sa kanyang mansyon. Sa tingin mo, kaninong kwento ang mas paniniwalaan ng media at ng pulis? Doon na lumabas ang tunay na kulay nila. Hindi ito tungkol sa bata. Ito ay tungkol sa pera. Magkano? Tanong ni Victor. Direkta at walang paligoy-ligoy. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Robles. Tumingin siya kay Ian na tumigil na sa pag-iyak at ngayon ay mayroon ng matapang na ekspresyon sa mukha. Ang kliyente ko ay dumanas ng matinding emotional distress, sabi ng abogado. Para makalimutan na lang natin ang lahat ng ito, ang posibleng kaso, ang eskandalo sa media na siguradong sisira sa pangalan mo at ng kumpanya mo, ay nangangailangan siya ng sapat na danyos perwisyo. Sabihin na lang nating 10 milyong piso. 10 milyon. Pakiramdam ni Victor ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kahayupan, ang kapal ng mukha. Gagamitin nila ang isang inosenteng bata para mangikil. Tumingin siya sa batang nagtatago sa likod niya. Naramdaman niya ang panginginig nito at sa sandaling iyon, nagdesisyon si Victor. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na. Manang Elsa, tawag ni Victor. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Po, sir? Ilabas mo sila. Nagulat si Ian at ang kanyang abogado. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Banta ni Ian. Humarap si Victor sa kanila. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa galit. Narinig ko ang bawat salita ng pangingikil ninyo. Get out of my house. Magkikita tayo sa korte, Mr. Konsunji, sisirain kita. Sigaw ni Ian habang kinakaladkad na siya palabas ng mga security guard na tinawag ni Manang Elsa. Nang maisara na ang pinto at bumalik ang katahimikan, napabuntong hininga si Victor. Yumuko siya at hinawakan ang balikat ni Mia. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ang bata, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng takot. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Victor ang kanyang cellphone at tinawagan ang pinakamagaling na abogado sa bansa, ang personal niyang abogado na si Attorney Sandoval. David, I have a big problem, bungad niya. Mabilis niyang isinalaysay ang buong pangyayari. This is bad, Victor. Extortion, clearly. But they can twist the story, sabi ni Attorney Sandoval sa kabilang linya. I'll handle it. Huwag kang mag-alala. For now, just stay put. I'll call you back. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Victor ang bigat ng laban na kanyang pinasok. Ngunit nang tignan niya si Mia, na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanyang binti, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Hindi pa lumilipas ang 1 oras, muling tumunog ang telepono ni Victor, si Attorney Sandoval. Victor, may masamang balita ako. What is it? Kinakabahang tanong ni Victor. They're fast. Mabilis sila. Nag-file na sila ng police report laban sa'yo for kidnapping. Napapikit si Victor. And that's not all. Dagdag ng abogado. At may press conference sila bukas. Kinabukasan ang pangalan ni Victor Konsunji ay hindi na lang laman ng business section ng mga pahayagan. Nasa headlines na ito. CEO ng kilalang kumpanya, inireklamo ng kidnapping. Mayamang negosyante, sa pilitan umanong kinuha ang anak ng isang kawawang ina. Pinanood ni Victor ang press conference mula sa malaking TV screen sa kanyang opisina sa bahay. Naroon si Ian, umiiyak sa harap ng mga kamera. Ang itsura ay pinaghalong pagiging kaawa-awa at galit. Katabi niya si Attorney Robles na siyang nagsasalita para sa kanya. Ang kliyente ko ay isang simpleng ina na nais lamang mabawi ang kanyang anak, sabi ng abogado sa mga reporter. Isang araw, naglalaro lamang sa labas ng kanilang bahay si Mia nang bigla na lang itong kunin ng isang itim na mamahaling sasakyan. Sa tulong ng ilang nakakita, natuntun namin na ang may-ari ng sasakyan ay walang iba kundi si Mr. Victor Konsunji. Isang kasinungalingan, isang malaking gawa-gawang kwento na nilamon ng buo ng media. Ayon kay Mrs. Ian, tinangka niyang kunin ng maayos ang bata, ngunit tinaboy siya at pinagbantaan pa ni Mr. Konsunji. Dagdag pa ng abogado. Kaya napilitan na po kaming idulog ito sa mga awtoridad. Ang tanong na ngayon ay ito, bakit kukunin ng isang makapangyarihang tao ang anak ng isang mahirap? Ano ang kanyang motibo? Inihagis ng abogado ang tanong sa ere. Hinahayaan ang imahinasyon ng publiko na gumawa ng sarili nitong masasamang konklusyon. Pinatay ni Victor ang thief. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob niya. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Paano nagagawa ng isang tao na baliktarin ang katotohanan ng ganoon kadali? Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board, mga tawag mula sa mga business partners, mga text message mula sa mga kaibigang nagtatanong kung totoo ang balita. Hindi niya sinagot ang mga iyon, ngunit may isang tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Ang landline ng kanyang mansyon. Alam niyang siya iyon. Victor! Ang boses ng kanyang ina ay halos isang sigaw sa kabilang linya. Nangingibabaw sa tunog ng sirena ng ambulansya o pulis sa background. Papunta na ito. Nakita mo ba ang balita? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na sa'yo na ito ang mangyayari. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya. Mom, it's all lies. Maring sabi ni Victor. Wala akong pakialam kung kasinungalingan yan. Ang mahalaga,
ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Victor, ayusin mo ito. Bayaran mo na ang babaeng yon. Ibigay mo kung ano ang gusto niya bago pa tuluyang masira ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Hindi ko gagawin yon, Mom. This is not about money anymore. This is about what's right. What's right? Tumawa ang kanyang ina ng sarkastiko. Iyang pagiging matigas ng ulo mo ang magpapabagsak sa'yo. Nasan ka? Pupuntahan kita. Huwag na, Mom. I'll handle this, sabi ni Victor at ibinaba ang tawag. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Manang Elsa, may dalang isang baso ng tubig. Sir, inumin niyo po muna ito. Huwag niyo pong masyadong dibdibin ang mga yan. Paano ko hindi didibdibin, Manang? My name is being dragged through the mud. Mas mahalaga po ang pangalan ninyo sa Diyos kaysa sa sinasabi ng mga tao, sagot ng matanda. Nasaan po si Mia? Nasa garden, naglalaro, sagot ni Victor. Sumilip siya sa bintana at natanaw ang bata. Ligtas sa loob ng matataas na pader ng kanyang mansyon, si Mia ay nakaupo sa damuhan, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak na kanyang pinitas. Tila walang kamalay-malay sa kaguluhang nililikha ng kanyang pagdating. Sa gitna ng galit at kahihiyan, ang panunood sa batang iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kalinawan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Walang iba kundi si Doña Victoria, ang muka ay namumula sa galit. Nagmamartsa ito papasok, tila isang general na handang makipagdigma. Victor, nasaan ka? Hinarap siya ni Victor, handa sa anumang sasabihin nito. Nakita mo na ba ang stock market? Ang shares ng kumpanya bumabagsak. Dahil sa'yo. Dahil sa katigasan ng ulo mo para sa isang batang hindi mo naman kaano-ano. Sigaw nito. Ina ko po siya. Isang maliit na boses ang sumabat sa kanilang pagtatalo. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa may pintuan ng garden si Mia. Nakatingin ito ng diretso kay Doña Victoria. Ang mga mata nito, na dati blanco, ay ngayon ay may bahid ng pagtatanggol. Nagulat si Doña Victoria. Nagulat si Victor. Nagulat maging si Manang Elsa. Anong sinabi mo, bata? Tanong ni Doña Victoria, hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Mia at dahan-dahang naglakad palapit kay Victor. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tumingala ito sa matapang na ginang. Hindi po siya masama, sabi ng bata. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. He's my papa now. Natigilan si Doña Victoria. Napatingin siya mula kay Mia patungo kay Victor, na ngayon ay nakatingin sa bata na may hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Tumingin si Doña Victoria kay Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Umiling ito. Kung yan ang pinili mo, malamig na sabi ng ginang, bahala ka sa buhay mo, pero huwag kang lalapit sa akin kapag gumuho na ang lahat. Pagkasabi noon, tumalikod ito at nagmartsa palabas ng bahay, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto na tila isinasara na rin nito ang ugnayan nila bilang mag-ina. Lumipas ang mga araw na tila isang malakas na bagyo sa labas ng mga pader ng mansyon ni Victor. Ang media ay patuloy sa paggawa ng ingay. Ang kumpanya ay nakakaranas ng pressure at ang kanyang relasyon sa ina ay nanatiling malamig. Ngunit sa loob ng bahay, isang kakaibang katahimikan at kaayusan ang unti-unting nabubuo. Ang sentro ng lahat ng ito ay si Mia. Matapos ang araw na ipagtanggol siya nito sa harap ng kanyang ina, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nilang dalawa ang tuluyang gumuho. Nagsimula na ng magsalita si Mia, paunti-unti, mga simpleng salita sa una. Tubig, gutom, salamat. Ngunit para kay Victor, ang bawat salita ay isang musika sa kanyang pandinig. Naging parte na ng kanyang routine ang umupo kasama si Mia sa almusal bago siya magkulong sa kanyang opisina para harapin ang sunod-sunod na video calls. Sa tanghalian, sabay silang kakain,
at ikukwento ni Mia sa kanyang paunti-unting paraan ang mga bulaklak na nakita niya sa hardin o ang ibon na dumapo sa bintana. Isang hapon, habang abala si Victor sa pag-aaral ng mga legal na dokumento na ipinadala ni Attorney Sandoval, naramdaman niyang may humihila sa laylayan ng kanyang pantalon. Si Mia, may dala itong isang picture book. Basahin? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Napabuntong hininga si Victor. Tambak ang kanyang trabaho. Kailangan niyang maghanda para sa unang hearing. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng bata, hindi niya magawang tumanggi. Okay, one story, sabi niya. Umupo sila sa sahig at sinimulan ni Victor na basahin ang kwento tungkol sa isang nawawalang kuting na naghahanap ng kanyang ina. Habang nagbabasa, naramdaman ni Victor ang unti-unting paghilig ng ulo ni Mia sa kanyang balikat. Pagtingin niya, mahimbing na itong natutulog. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Maingat niya itong binuhat at inihiga sa mahabang sofa. Kinumutan niya ito ng isang throw blanket. Bago siya bumalik sa trabaho, pinagmasdan niya muna ang natutulog na bata. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang kaso, ang media, ang galit ng kanyang ina, ang batang ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang batang ito ang nagpapaalala sa kanya kung para saan at para kanino siya lumalaban. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nakaugalian na nilang maupo sa sala. Si Victor ay magbabasa ng business reports habang si Mia ay tahimik na magdodrawing sa isang maliit na mesa. Biglang tumunog ang cellphone ni Victor, isang unregistered number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Sana masaya ka sa ginawa mo. Isang boses na puno ng galit. Isang estranghero. Mang-aagaw ng anak. Binaba niya agad ang tawag. Hindi ito ang unang pagkakataon. Nakakatanggap siya ng mga email at text messages mula sa mga numerong hindi niya kilala. Mga mensahe ng pagbabanta at galit mula sa mga taong naniwala sa kasinungalingan ni Ian. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinukulong ng sitwasyon. Papa? Napalingon si Victor. Nakatayo si Mia sa tabi niya, hawak ang isang papel. Para sa'yo, sabi nito. Inaabot ang drawing. Kinuha ni Victor ang papel. Ito ay isang guhit ng dalawang tao. Isang malaking stick figure at isang maliit na stick figure. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa itaas nito, may isang malaking dilaw na araw. Isang simpleng drawing, pero tumagos iyon sa puso ni Victor. Sino to? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Itinuro ni Mia ang malaking figure. Papa Victor. Tapos, itinuro niya ang maliit. Mia. Naramdaman ni Victor ang panunubig ng kanyang mga mata. Bago pa niya mapigilan, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Sa buong buhay niya, sa lahat ng tagumpay na kanyang nakamit, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng kaligayahan. Inilapag niya ang papel sa mesa. Mia? Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Thank you. Sa yakap na yon, lahat ng bigat na kanyang nararamdaman ay tila gumaan. Lahat ng galit ay napalitan ng determinasyon. Habang magkayakap sila, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, pangalan ni Attorney Sandoval ang lumabas sa screen. Victor! Bungad ng abogado. Ang boses ay seryoso at apurahan. May problema tayo. Agad na bumalik ang kaba sa dibdib ni Victor. What now? Nakatanggap ako ng kopya ng mosyon na isinampa ni Ian sa korte. Anong mosyon? Huminga ng malalim si Attorney Sandoval sa kabilang linya. She filed a motion for immediate temporary custody. Immediate temporary custody? Anong ibig sabihin niyan, David? Tanong ni Victor. Ang boses ay mahigpit. Habang ang isang kamay niya ay nakahawak pa rin sa balikat ni Mia na tila nagbibigay proteksyon. Ibig sabihin, hinihiling niya sa korte na pansamantalang ibalik sa kanya ang bata habang dinidinig ang kaso. Paliwanag ni Attorney Sandoval.
Gagamitin nila ang argumentong status quo na ang bata ay dapat nasa poder ng ina. This is a common legal tactic, Victor. At madalas, pabor sa ina ang desisyon ng korte sa mga ganitong mosyon. Pakiramdam ni Victor ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang ideya na mapupunta si Mia, kahit pansamantala lang, sa kamay ni Iin ay isang bangungot. Hindi pwede, mariing sabi ni Victor. Hindi mo ba nakikita? Takot sa kanya ang bata. David, may kailangan tayong gawin. We need to fight this. And we will, paniniguro ng abogado. Ipinatawag na tayo para sa isang preliminary hearing bukas. We need to prove that the mother is unfit. Nagpadala ako ng private investigator para alamin ang background ni Ian at may nahanap na siya. Ano yon? Hindi lang pala simpleng pag-iwan ang ginawa niya. May malalim na dahilan. Ang ama ni Mia bago ito mamatay ay nag-iwan ng isang maliit na trust fund para sa bata. Hindi ito kalakihang halaga, pero sapat na para makapagsimula si Mia pagdating niya ng 18. Alam ito ni Iin. At ayon sa aming investigador, baon sa utang si Iin ngayon. She needs money, fast. Nag-init ang ulo ni Victor. So all this time, she was planning to use the child for money. Kung hindi ako dumating, baka iba ang nabiktima niya. Exactly. Gagamitin natin ito sa hearing. Ipapakita natin ang tunay niyang motibo. Kinabukasan, sa korte, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Nakaupo si Victor sa isang panig kasama si Attorney Sandoval. Sa kabila, naroon si Iin. Nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang itsura ay inosente at kaawa-awa. Katabi niya si Attorney Robles. Nagsimula ang hearing. Unang iprinisenta ni Attorney Robles ang kanilang panig. Ipininta si Ian bilang isang mapagmahal na ina na brutal na pinagkaitan ng anak. Nang si Attorney Sandoval na ang tumayo, isa-isa niyang inilatag ang kanilang mga ebidensya. Ang ulat ng pulis na nagpapatunay na walang anumang record ng pagkawala ni Mia bago ito natagpuan ni Victor. Ang mga financial records ni Ian na nagpapakita ng kanyang malaking pagkakautang at ang pinakamahalaga, ang dokumento ng trust fund. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na motibo. Hindi pagmamahal sa anak ang nag-udyok kay Mrs. Ian, kundi pagmamahal sa pera. Nakita ni Victor ang pagbabago sa ekspresyon ni Ian. Ang pagkukunwaring lungkot ay napalitan ng saglit na pagkataranta. Ngunit mabilis itong ngumisi na tila may alas siyang tinatago. Mayroon pa po ba kayong idadagdag, Attorney Robles? Tanong ng hukom. Tumayo ang abogado ni Ian. Yes, Your Honor. Mayroon po kaming isang testigo na magpapatunay sa karahasang ginawa ni Mr. Consunji. Nagulat si Victor. Anong testigo? Tinatawagan po namin sa witness stand si Mr. Marco Reyes. Pumasok sa silid hukuman ang isang lalaking may katangkaran at mukhang magulo ang buhay. Siya ang lalaking kasama ni Iin noong una silang nagkita. Naisip ni Victor, ngunit sa record, driver lang daw ito. Mr. Reyes, simula ni Attorney Robles, maari mo bang isalaysay sa korteng ito kung ano ang iyong nakita noong araw na kinuha ni Mr. Consunji si Mia? Opo, sagot ni Marco. Umiiwas tumingin sa direksyon ni Victor. Ako po ang dating live-in partner ni Ian. Noong araw na yon, nasa labas kami ng bahay. Naglalaro si Mia. Bigla na lang may humintong itim na kotse. Bumaba ang mama. Itinuro nito si Victor. At pilit na isinakay si Mia sa kotse. Sumisigaw si Mia. Sumisigaw si Ian. Pero ang bilis po ng pangyayari. Tinakbuhan niya kami. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Napatingin si Victor kay Attorney Sandoval na kasing gulat niya. Hindi nila ito inaasahan. Walang katotohanan yan. Hindi napigilang sabi ni Victor. Silence! Sigaw ng hukom. Attorney Sandoval, control your client. Ang cross-examination ni Attorney Sandoval ay walang nagawa.
Panay ang sagot ni Marco ng opo at hindi po, at nanindigan sa kanyang kwento. Pagkatapos ng testimonya, tumayo si Attorney Robles para sa kanyang huling salita. Your Honor, mayroon tayong salita ng isang ina at isang eyewitness laban sa salita ng isang mayamang lalaki na may motibong hindi natin alam. Ang hinihiling lang po namin ay ang pansamantalang ibalik ang bata sa kanyang ina habang nililitis ang kasong ito. Ito po ang tama. Ito po ang makabubuti para sa bata. Pumikit si Victor. Alam na niya kung saan ito patungo. Ang hukom ay nagbaba ng tingin sa mga dokumento at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na tila walang katapusan, nagsalita ito. Base sa testimonya ng eyewitness at sa prinsipyong ang isang bata, lalo na sa ganitong edad, ay dapat nasa pangangalaga ng kanyang ina, maliban kung may matibay na pruweba ng kapabayaan, ang korte ay nagdesisyon. Napapahawak ng mahigpit si Victor sa braso ng kanyang upuan. I grant temporary visitation rights to the mother, effective immediately. Ang salitang visitation rights ay umalingaw-ngaw sa isip ni Victor na parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi man ito full custody, ngunit ang ibig sabihin nito ay mapipilitan siyang ibigay si Mia kay Iin kahit sa loob lang ng ilang oras. At ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Victor, huminahon ka, sabi ni Attorney Sandoval habang papalabas sila ng courtroom. Supervised visit ito. May kasamang social worker. Hindi niya pwedeng saktan ng bata. Hindi pisikal na sakit ang kinakatakot ko, David. Sagot ni Victor. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam mo kung anong kayang gawin ng mga salita. Kayang-kaya niyang lasunin ang isip ng bata. Ang unang araw ng visitation ay itinakda sa sumunod na Sabado. Ginanap ito sa isang neutral na lugar, isang maliit na kwarto sa isang family services center na puno ng mga laruan. Ang paghahanda kay Mia para sa araw na yon ang isa sa pinakamahirap na bagay na ginawa ni Victor sa buong buhay niya. Mia, makikipagkita ka lang kay titain mo. Paliwanag niya habang inaayusan ang buhok ng bata. Sinubukan niyang gawing masaya ang tono ng kanyang boses, ngunit bigo siya. Agad na nawala ang nangiti sa mukha ni Mia. Ayoko po. Lumuhod si Victor sa harap niya. Alam ko, anak. Pero kailangan. Promise, sandali lang to. At hihintayin kita sa labas. Hindi ako aalis. Ang takot sa mga mata ni Mia ay sapat na para durugin ang puso ni Victor. Pagdating nila sa center, agad nilang nakita si Ian na naghihintay kasama ang isang social worker. Ngumiti si Ian ng pagkatamis-tamis nang makita si Mia. Isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Mia, my baby, na-miss ka ni Mommy. Nagtago si Mia sa likod ni Victor. Mr. Consunji, kailangan niyo na pong maghintay sa labas, sabi ng social worker, isang babaeng mukhang pagod na sa kanyang trabaho. Bago umalis, bumulong si Victor kay Mia. Be a brave girl, okay? I'm just right outside. Ang isang oras na paghihintay sa labas ng kwartong yon ay tila isang buong taon para kay Victor. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Bawat tawa o ingay na marinig niya mula sa loob ay nagpapakaba sa kanya. Ano na kaya ang ginagawa ni Ian sa loob? Ano ang mga sinasabi niya? Sa loob ng kwarto, ang eksena ay malayo sa pagiging masaya. Halika Mia, laro tayo, sabi ni Ian. Inaabutan si Mia ng isang manika. Umiling lang si Mia. Nakaupo sa isang sulok. Nawala ang pasensya ni Ian. Lumapit siya at bumulong sa paraang hindi maririnig ng social worker na abala sa pagsusulat sa kanyang clipboard. Alam mo, kapag hindi ka bumalik sa akin, ikukulong nila si Tito Victor mo. Gusto mo ba yun? Ikukulong siya dahil sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa takot. Pero kapag sinabi mo sa judge na gusto mo nang sumama sa akin, papalabasin nila siya. Dagdag ni Ian, hinahaplos ang buhok ng bata na tila isang ahas. Gusto mong tulungan si Tito Victor, di ba?
Nang matapos ang 1 oras, ang pinto ay bumukas. Agad na tumayo si Victor. Ang unang lumabas ay si Ian, nakangiti. Napakasaya ng aming pagkikita. Unti-unti na niya akong naaalala. Pagkatapos, lumabas ang social worker at sa huli, si Mia. Ang itsura ng bata ay blangko, ngunit sa pagkakita nito kay Victor, tumakbo ito at yumakap ng napakahigpit sa kanyang mga binti. Naramdaman ni Victor ang panginginig ng buong katawan nito. "Okay na anak, tapos na. Uuwi na tayo," bulong ni Victor habang buhat-buhat niya ito palayo. Sa biyahe pa uwi, walang imik si Mia. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana. Pagdating sa bahay, hindi ito kumain. Hindi rin ito naglaro. Dumiretso lang ito sa kanyang kwarto at humiga. Gabi. Nagising si Victor sa isang mahinang tunog, isang pag-iyak. Pinuntahan niya ang kwarto ni Mia. Nakita niya itong nakabaluktot sa kama, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Nilalagnat ito. Mataas na mataas ang lagnat. "Mia? Mia, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Victor habang hinahawakan ang nag-iinit nitong noo. Sa gitna ng kanyang pagkadeliryo, nagsalita si Mia, paulit-ulit na parang sirang plaka. Ayoko pong makulong si Papa. Ayoko po." Doon naintindihan ni Victor ang lahat. May ginawa si Iin. May sinabi siya para takutin ang bata. Tinawag niya agad ang doktor. Habang ginagamot si Mia, nakatayo lang si Victor sa isang sulok. Pinapanood ang bata na nahihirapan. Isang pakiramdam ng matinding pagkatalo at kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang batang ito. Pero sa huli, nabigo siya. Sa mata ng batas, wala siyang karapatan. Sa mata ng mundo, siya ang kontrabida. Habang nakatingin siya sa mahinang katawan ni Mia sa kama, naramdaman niya na parang gumuho na ang lahat. Para siyang natalo sa isang laban na hindi pa man nagsisimula. Lumipas ang 2 araw na si Mia ay nananatiling may lagnat at mahina. Ang dating masayahing bata na unti-unti nang lumalabas ay muling nagtago sa likod ng pader ng katahimikan at takot. Bibihira itong magsalita at kapag nagsalita man, ito ay mga bulong lang na puno ng pangamba. Si Victor ay halos hindi na umalis sa tabi niya. Kinansela niya ang lahat ng kanyang business meetings. Ang kanyang malaking opisina sa bahay ay nanatiling madilim. Ang lahat ng kanyang atensyon at enerhiya ay nakatuon sa pag-aalaga kay Mia. Ngunit sa bawat pag-aalaga niya, isang tinik ng pagkakasala ang tumutusok sa kanyang puso. "Kasalanan ko ito," paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. "Kung hindi ko siya pinilit pumunta doon, hindi sana siya magkakaganito." Isang gabi, habang pinupunasan niya ng maligamgam na tubig ang noo ni Mia, pumasok si Atty. Sandoval sa kwarto. Kalalapag lang ng mga bagong dokumento mula sa kampo ni Ian. "Victor, we need to talk," sabi nito sa mahinang boses. Lumabas sila ng kwarto at nagtungo sa opisina ni Victor. Inilatag ni Atty. Sandoval ang isang papel sa mesa, isang settlement offer. "Naramdaman nilang dehado tayo dahil sa nangyari sa bata," paliwanag ng abogado. "Kaya nag-aalok sila ng areglo. Iuurong nila ang kaso, kapalit ng mas mataas na halaga, 20 million pesos. At syempre, ang full custody ni Mia." Tinitigan ni Victor ang papel, ang pangalan niya, ang pangalan ni Ian, at ang halaga na katumbas ng kalayaan niya at ng pagkawala ni Mia. Baka ito na ang dapat nating gawin," sabi ni Victor. Ang boses ay pagod at walang buhay. Isang bagay na hindi kailanman naririnig ni Atty. Sandoval mula sa kanya. "Tingnan mo ang nangyari kay Mia. Nasasaktan siya dahil sa laban na to. Kung bibitaw ako, kung ibibigay ko ang gusto nila, titigilan na nila siya." "Victor, hindi ganyan," pagtutol ni David. "Kapag ginawa mo yan, hahayaan mo silang manalo. Hahayaan mong mapunta ang bata sa isang taong hindi karapat-dapat.
At sino ang karapat-dapat, David? Ako? Tumawa si Victor ng mapait. Tingnan mo ako. Isang negosyante na walang alam sa pag-aalaga ng bata. Dahil sa akin, lalo siyang napahamak. Baka mas mabuti nga siyang mapunta sa tunay niyang ina. Hindi mo yan tunay na nararamdaman. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Sigaw ni Victor, sabay hagis ng isang libro mula sa kanyang mesa. Ang alam ko lang, pagod na ako. Pagod na akong makita siyang nasasaktan. Napabuntong hininga si Attorney Sandoval. Pag-isipan mo muna, Victor. I'll be back tomorrow. Naiwan si Victor mag-isa sa dilim ng kanyang opisina, kaharap ang settlement offer na tila isang kontrata sa demonyo. Ito na ba talaga ang katapusan? Ito na ba ang pagsuko? Habang siya'y nalulunod sa kanyang pag-iisip, kumatok at pumasok si Manang Elsa, may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Sir, narinig ko po ang sigaw ninyo. Sabi ng matanda, inilapag ang tasa sa mesa. Huwag po kayong bibitaw. Paano ako lalaban, Manang? Pati ang bata, nadadamay na. Sagot ni Victor. Alam niyo po, sir, minsan, sa gitna ng pinakamadilim na gabi, doon po lumalabas ang hindi inaasahang tulong. Nag-aalangan si Manang Elsa na tila may gusto pang sabihin. Sir, may narinig po kasi ako noong araw na dinala ni Ian ang abogado niya dito. Napatingin si Victor. Anong narinig mo? Nasa kusina po ako noon, pero bukas po ng kaunti ang pinto. Narinig ko pong kausap ni Ian sa cellphone, yung lalaking kasama niya, yung Marco. Galit po siya. Sabi niya, bakit ka ba nagrereklamo? Gagawin mo lang naman ang pinag-usapan natin. Kailangan kong makuha ang bata para makuha ang pera. Biglang nabuhayan ng dugo si Victor. Sigurado ka, Manang? Opo, sir. Malinaw na malinaw po. Ang sinabi ni Manang Elsa, bagamat hearsay at maaaring hindi tanggapin sa korte, ay isang sinag ng liwanag. Ibig sabihin, may sabuatan talaga sa pagitan ni Ian at Marco. Hindi lang ito simpleng eyewitness. Habang pinoproseso ni Victor ang bagong impormasyon, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Isang bisitang hindi niya inaasahan. Ang kanyang ina, si Doña Victoria. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala ang karaniwang pagmamataas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. May dala itong isang malaking paper bag. Nabalitaan ko sa doktor ng pamilya ang nangyari kay Mia. Sabi nito sa mahinang boses. Kamusta na siya? Nagulat si Victor sa biglaang pagbabago ng kanyang ina. May lagnat pa rin, sagot niya. Hindi ako napunta rito para makipag-away. Sabi ni Doña Victoria, inilapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Victor. Mali ako. Masyado akong nag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Nakalimutan kong may isang batang nasasaktan. Binuksan ni Victor ang folder. Naglalaman ito ng isang kompletong background check kay Ian at Marco. Mas detalyado pa sa nakuha ng kanyang private investigator. Mga record ng utang, maliliit na kaso ng estafa, at mga testimonya mula sa mga dating kakilala. Pinahanap ko sila ng impormasyon, pag-amin ng kanyang ina. Victor, ayokong mapunta ang bata sa mga taong yan. Ipaglaban mo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Victor ang suporta ng kanyang ina. Sa gitna ng mga hawak niyang dokumento, isang detalye ang kumuha ng atensyon ng kanyang abogado na si Dave, na hindi pa pala nakaalis at tahimik na nanonood sa isang sulok. Isang lumang cellphone number na nakarehistro sa pangalan ni Marco. Manang Elsa, tawag ni David. Maari mo bang ituro sa akin kung saang parte ng bahay mo narinig ang pag-uusap nila? Isang ideya, isang napakatapang na ideya ang biglang nabuo sa isip ng abogado. Isang ideya na maaring maging susi para manalo sila sa huling pagkakataon. Tumingin si David kay Victor. Ang mga mata ay nag-aalab sa bagong pag-asa. Victor, I think I know how to turn the tables, but it's a long shot. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat.
puno ng tensyon at mga hindi namumutawi na salita. Para kay Victor, ito na ang araw ng paghuhukom. Manalo o matalo, dito magtatapos ang lahat. Si Mia, sa payo ng mga doktor at ni Attorney Sandoval, ay hindi nila isinama. Masyadong traumatic para sa bata ang marinig ang mga kasinungalingan at awayan. Ang unang bahagi ng pagdinig ay naging pabor sa kampo ni Ian. Muling iprinisenta ni Attorney Robles ang kanilang kaawa-awang kliyente. Ipininta nila si Victor bilang isang makapangyarihang kontrabida na ginagamit ang kanyang yaman para kunin ang hindi sa kanya. Ang testimonya ni Marco ay muli nilang ginamit bilang kanilang alas. Nang si Attorney Sandoval na ang tumayo, alam ni Victor na ito na ang simula ng kanilang huling pagkakataon. Your Honor, we would like to call Mr. Marco Reyes back to the witness stand, sabi ni David. Nagulat ang kampo ni Ian. Bakit nila tatawagin muli ang testigo ng kalaban? Ngunit wala silang nagawa, kundi pumayag. Muling umupo si Marco sa witness stand. Ang kanyang mukha ay may halong pagtataka at kaba. Mr. Reyes, simula ni Attorney Sandoval. Sa iyong naunang testimonya, sinabi mong ikaw ay dating live-in partner ni Mrs. Ian. Tama po ba? Oo po, sagot ni Marco. At sinabi mo rin na personal mong nasaksihan ang di umano'y pagdukot ni Mr. Consunji kay Mia. Opo. Naglakad si Attorney Sandoval palapit. Mr. Reyes, pamilyar po ba kayo sa konsepto ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa? Ito po ay isang krimen na may parusang pagkakakulong. Nagsimulang pagpawisan si Marco. Alam ko po yon. Mabuti. Dahil gusto ko lang siguraduhin na naiintindihan mo ang bigat ng iyong mga sinasabi. Huminga ng malalim si Attorney Sandoval. Ito na. Mr. Reyes, noong unang araw na pumunta kayo sa bahay ni Mr. Consunji, kasama si Mrs. Ian, meron po ba kayong ginawang tawag sa telepono habang nasa loob ng property? Nag-isip si Marco. Wala po. Hindi po. Sigurado ka? Opo. Kung gayon, Mr. Reyes, paano mo maipapaliwanag ito? May isininya si Attorney Sandoval sa kanyang assistant. Ipinakita sa malaking screen sa loob ng courtroom ang isang dokumento. Isang cell site analysis report. Your Honor, ito po ay isang opisyal na ulat mula sa telecommunications company. Ayon dito, noong araw at oras na sinasabi ni Mr. Reyes na wala siyang ginawang tawag, may isang tawag na nagmula sa kanyang rehistradong numero at ang tawag na yon ay nagping sa cell site tower na pinakamalapit sa address ni Mr. Consunji, meaning the call was made from inside or very near the property. Namutla si Marco. Maging si Ian at si Attorney Robles ay hindi makapaniwala. Objection, Your Honor. This is circumstantial. Sigaw ni Attorney Robles. Objection overruled. Continue, counsel. Sabi ng hukom na ngayon ay seryosong nakatingin kay Marco. Mr. Reyes, tatanungin kita ulit. Nagsinungaling ka ba nang sinabi mong wala kang tinawagan? Tanong ni Attorney Sandoval. Ang boses ay tila isang kulog. Hindi nakasagot si Marco. Nagsimula siyang mautal. Dahil ayon sa aming ebidensya, Mr. Reyes, hindi lang basta tawag ang ginawa mo. Nag-text ka at ang ka-text mo ay walang iba kundi si Mrs. Ian. Objection! Overruled! Patuloy si Attorney Sandoval. Mayroon kaming hinala na sa text message na yon, nakapaloob ang buong plano ninyo, ang plano ng pangingikil. Ang kailangan lang naming gawin ay hilingin sa korte na mag-issue ng subpoena para sa inyong text message records. Doon na bumigay si Marco. Ang takot na makulong dahil sa perjury ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Ian. Hindi! Huwag! Sigaw niya. Aaminin ko na. Tumahimik ang buong courtroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ano ang aaminin mo, Mr. Reyes? Tanong ni Attorney Sandoval. Hindi. Hindi totoo ang sinabi ko. Sabi ni Marco, nanginginig.
Walang kidnapping. Plano lang namin yon ni Ian. Utos niya ang lahat. Isang malakas na, "Hindi!" ang narinig mula kay Ian. Ngunit huli na ang lahat. Nagpatuloy si Marco sa pagkukwento. Inilabas ang lahat ng detalye ng kanilang maruming plano. At para tuluyang idiin ang lahat, inilabas ni Attorney Sandoval ang kanyang huling baraha. "Your Honor, hindi na natin kailangang maghintay ng subpoena dahil ang mismong text message ay na-recover mula sa isang naunang isinurrender na telepono ni Mr. Reyes." Ipinakita niya sa screen ang isang screenshot ng mensahe. Ang nagpadala, Ian. Ang mensahe? "Kailangan kong iwan ang bata sa isang lugar na madaling makita ng isang mayaman. Ikaw na ang bahala sa drama mamaya." Ang mensaheng iyon ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Isang kaguluhan ang naghari sa loob ng courtroom. "Hindi totoo yan," sigaw ni Ian, tumatayo at nagwawala. "Gawa-gawa niyo lang yan." Pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo ng paulit-ulit. "Order in the court! Order in the court!" Nang humupa ang kaguluhan, ang mukha ng hukom ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumingin siya kay Ian na tila ito ang pinakamaruming bagay na nakita niya. Ang hatol ay ipahahayag. Napapikit si Victor. Hinintay niya ang mga salitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang mga salita ng hukom ay tumatak sa bawat sulok ng courtroom, malinaw at hindi mapasusubalian. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta, lalo na ang pag-amin ng testigo at ang digital na ebidensya, pinawawalang bisa ng korteng ito ang lahat ng akusasyon laban kay Mr. Victor Consunji. Dahil sa hayagang pagpapabaya, panluloko at tangkang pangingikil, inaalis ng korte ang lahat ng karapatan ni Miss Ian bilang magulang. Ang solo at permanenteng kustodya ng batang si Mia ay ipinagkakaloob kay Mr. Victor Consunji na may karapatan ding simulan ang proseso ng legal na pag-aampon. Pagkatapos noon, iniutos ng hukom ang pag-aresto kina Ian at Marco para sa mga kasong perjury at conspiracy to commit fraud. Hindi makagalaw si Victor sa kanyang kinauupuan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga salitang solo at permanenteng kustodya. Tapos na. Nanalo sila. Naramdaman niya ang kamay ni David sa kanyang balikat. "We did it, Victor. We did it." Ngunit ang tunay na selebrasyon ay naganap pag-uwi niya. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya si Mia, kasama si Manang Elsa at si Doña Victoria. May takot at pag-asa sa mga mata ng bata. "Papa, uuwi na po ba ako sa kanila?" tanong nito sa nanginginig na boses. Lumuhod si Victor, ipinantay ang kanyang sarili sa bata. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at ngumiti. Isang tunay, malapad na ngiti. "Hindi na, anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ka na aalis. Dito ka na. Sa akin. Sa atin." Napuno ng luha ang mga mata ni Mia, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. "Talaga po?" "Oo, anak," sagot ni Victor. Niyakap niya ito ng napakahigpit. "Tapos na, anak. Uuwi na tayo." At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Victor na ang salitang uuwi ay hindi na tumutukoy sa isang istruktura, kundi sa pakiramdam ng pagiging magkasama. Yumakap din si Doña Victoria sa kanilang dalawa. Ang sarili niyang mga mata ay basa na rin ng luha. "Patawarin mo si Lola Apo. Patawarin mo ako, Victor." "It's okay, Mom," sagot ni Victor. "Ang mahalaga, magkakasama na tayo ngayon." Makalipas ang 1 taon. Ang mansyon na dating malamig at walang buhay ay puno na ngayon ng tawanan at sigla. Mga drawing ni Mia ang nakapaskil sa refrigerator. Mga laruan ang paminsan-minsay makikita sa sahig ng sala. Hindi na ito isang bahay, isa na itong tahanan. Si Mia, na ngayon ay 7 taong gulang na,
ay isa ng bibo at masayahing bata. Ang mga anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng liwanag ng pagmamahal at seguridad. Opisyal na rin siyang inampon ni Victor. Ang kanyang buong pangalan, Sabina Mia Consunji. Isang maaraw na hapon ng Sabado, dinala ni Victor si Mia sa isang pamilyar na lugar. Ang mahabang kahabaan ng kalsada sa Batangas, ngunit iba na ang itsura nito ngayon. Sa gilid ng daan, sa mismong lugar kung saan niya unang natagpuan si Mia, isang malaking arko ang nakatayo. Nakasulat dito, MAA's Haven, a Foundation for Hope. Nakatayo sila sa isang burol, tanaw ang isang bagong tayong gusali. Isang bahay ampunan at sentro para sa mga batang inabuso at inabandona. Wow, Papa! Ang ganda! Bulalas ni Mia. Ang mga mata ay kumikinang. Ano po yan? Ngumiti si Victor at ginulo ang buhok ng anak. Dati, itong lugar na to, malungkot para kay Papa. Pero dumating ka, binago mo ang lahat. Ginawa mong masaya ang malungkot na lugar. Lumuhod siya para magkapantay sila. Kaya gumawa tayo ng bahay. Isang bahay para sa mga batang katulad mo, mga batang nangangailangan ng tulong at pagmamahal, para malaman nila na kahit gaano kadilim, palaging may pag-asa. Naintindihan ni Mia ang sinabi ng kanyang ama. Tumingin siya sa bagong gusali pagkatapos ay sa mukha ni Victor. We're building hope, Papa. Sabi niya, inuulit ang mga salitang naririnig niya noon. Yes, we are, sagot ni Victor. Biglang yumakap si Mia sa leeg ni Victor, isang mahigpit at taos-pusong yakap. I love you, Papa. Hinalikan ni Victor ang noo ng kanyang anak. Habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong lugar. Ang lugar na dating simbolo ng sakit at pagkawala ay ngayon isang pundasyon ng pag-ibig at bagong simula. I love you too, my little angel, my Mia. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ng pag-ibig at pag-asa ni na Victor at Mia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat sandaling inilaan ninyo ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat tagumpay ni na Victor at Mia. Ang kanilang istorya ay isang paalala para sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi palaging galing sa dugo. Minsan, ito ay nabubuo sa pagpili, isang matapang na pagpiling magmahal, magprotekta, at manatili kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar ng ating buhay, sa mga kalsadang tila wala ng patutunguhan, ay doon maaaring matagpuan ang isang anghel na magbabago ng lahat. Sana ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kwento ng isang amang hindi sumuko at ng isang anak na muling natutong magtiwala. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay palaging nagbibigay ng pag-asa. Muli, ang inyong lingkod at manunulat, maraming salamat.